Update po tayo sa mainit na balita tungkol sa pagsasampa ng reklamong tax evasion ng BIR laban sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Descaya. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, naghain nga ng patong-patong na tax evasion complaints ang BIR dito sa Department of Justice laban sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Descaya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, para ito sa halos 7.2 billion pesos na tax liabilities na mag-asawa mula 2018 hanggang 2021. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., para ito sa hindi nabayarang mga income tax, excise tax sa siyam na luxury vehicles at documentary stamp taxes para sa pagdadivest umano nila sa kanilang mga negosyo. Bunga ang mga reklamo sa isinasagawang investigasyon ng BIR sa tax compliance sa mag-asawang Descaya at kanilang mga negosyo. Taliwas raw sa sinabi ng mga Descaya sa Senado na nag-divest na sila sa mga negosyo. Nakita ng BIR na hindi nagbayad ng mga documentary stamp taxes ang mag-asawang Descaya sa pagbebenta nila ng kanilang shares sa St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew at Alpha and Omega Construction. Dawit rin sa mga reklamo ang treasurer ng St. Gerard Construction. Binigyan raw ng due process ang mag-asawang Descaya at ilang beses sinabpina ng BIR. Pero dinedma raw sila ng mga ito. Bago pa raw pumutok ang maanumalyang flood control projects, iniimbestigahan na raw ng BIR ang mga Descaya para sa tax liabilities. At kahit pa raw maging state witnesses ang mga ito, hindi raw sila maaabsuelto sa pagbabayad ng mga buwis. Narito ang bahagi ng panayam kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nagulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo, yung mga iba pang construction companies ng spouses Descaya, patuloy pa ang pag-audit. Again, ang nandito pa lang yung individual liabilities nila and St. Gerard ang itong sinampa natin. Wait lang. Sabi muna po Sa BIR ay nagpapatuloy itong tax audit at investigation ng BIR sa mga Descaya at kanilang mga negosyo. Kanina nga ay nagpunta dito sa DOJ si Curly Descaya para sa pagpapatuloy nga ng case build-up sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, hindi pa raw sila makakapagbigay ng komento sa mga reklamo dahil wala pa silang kopya ng mga ito. Samantala, nandirito pa rin sa DOJ ang mga dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Connie. Maraming salamat, Salima Refran.